Pamilyar ba sa inyo ito? Biglang bumukas ang pinto ng opisina ng inyong boss at humarap kayo sa matinding batikos. Kumakabog ang dibdib ninyo, tulala kayo, at ang pakiramdam ng kawalang katarungan ay parang sinisigaan kayo sa loob. Paano kung sabihin ko sa inyo na may paraan para hindi lang makayanan ito, kundi lumabas pa kayong panalo, na buo pa rin ang inyong kumpiyansa? At ang paraang ito ay hindi galing sa modernong sikolohiya, kundi sa isang sinaunang pilosopong Stoic mula sa Roma. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang simpleng ideya ni Epictetus na napakalaking tulong at magbabago ito ng lubusan sa inyong pagtingin sa mga pang-iinsulto at paninigaw. Panoorin nyo ito hanggang dulo at malalaman nyo kung paano gawing abo ang mga lason na salita ng ibang tao. Para lubos nating maintindihan ang henyo ng ideyang ito, maglakbay muna tayo pabalik sa halos 2,000 taon. Sa ancient Rome, doon nanirahan ang isang taong nagngangalang Epictetus. Ang kanyang sariling kwento ay isang aral na tungkol sa pagiging matatag. Ipinanganak na alipin, dumanas siya ng hindi sukat akalaing paghihirap. Pumilay siya habang buhay dahil sa kalupitan ng kanyang amo. Pero kalaunan, nakalaya siya at naging isa sa pinakadakilang pilosopo ng kanyang panahon. Hindi siya nagturo sa mga mararangyang akademya, kundi direkta sa kalye. Ang kanyang karunungan ay inilaan para sa tunay na buhay, para mismo sa mga sitwasyong tulad ng sa atin. Hindi sumulat si Epictetus ng mga libro. Ang kanyang mga turo ay naabot sa atin sa pamamagitan ng mga sulat ng kanyang estudyante. At sa gitna ng lahat ng ito ay nakalagay ang isang simple, ngunit revolusyonaryong prinsipyo na tatalakayin natin ngayon. Kaya, dumako na tayo sa pinakaugat ng lahat. Ito ang kaisipang magsisilbing pananggalang o kalasag laban sa anumang pagsigaw. Ayon kay Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang nagpapahirap sa tao, kundi ang kanilang pagpapakahulugan dito. Isipin mo ito ng saglit. Hindi mo sinasaktan ng mismong sigaw ng iyong amo. Ang sakit ay nagmumula sa kung paano mo ito binibigyang kahulugan. Ito ang mga iniisip mo. Wala siyang respeto sa akin. Masama akong profesional. Hindi ito makatarungan o tatanggalin na ako. Ang mga paghuhusgang ito at hindi ang tunog o alon ng boses na nanggagaling sa bibig ng ibang tao ang siyang ugat ng iyong pagdurusa. Ipagpalagay na may bata na sumisigaw sa iyo sa isang tindahan. Maiinis ka ba? Hindi siguro. Dahil ang pagtingin mo ay pagod lang yan. Ngayon, isipin mo naman na may sumisigaw sa iyo sa isang wikang hindi mo naiintindihan. Masasaktan ka ba ng mga salita? Hindi, dahil wala kang paghuhusga tungkol sa kahulugan ng mga iyon. Ang sigaw ng amo mo ay isang pangyayari lamang, isang ingay. Ngunit kung paano mo gagawing salita o kahulugan ang ingay na iyan sa iyong isip, iyan na ang iyong pagpili. Ngayon, alamin natin kung saan ba talaga nagmumula ang panlalait o pangiinsulto. Ayon sa mga Stoics, ang taong nagtatangkang saktan ka ay naglalantad ng kanyang sariling kahinaan, hindi ang sa iyo. Ang sigaw niya ay pagkilala sa sarili niyang kawalan ng lakas o kawalan ng kakayahang harapin ang sitwasyon ng sibilisado. Tinatangka lang niyang ilipat sa iyo ang bigat ng kaniyang nararamdaman, ang kaniyang stress, ang kaniyang pagkaabala, at ang kaniyang matinding pagkadismaya. Kapag tiningnan mo ito sa ganitong pananaw, nagbabago ng lubusan ang sitwasyon. Titigil ka sa pagiging biktima ng pag-atake at magiging tagamasid ka na lang ng drama ng ibang tao. Ang tao sa harap mo ay hindi isang makapangyarihang tirano, kundi isa lang siyang kawawang individual na walang nakitang mas magandang paraan para makipag-ugnayan sa mundo maliban sa pamamagitan
ng agresyon. Ang pag-unawa rito ay hindi nangangahulugang binibigyang katwiran mo siya. Nangangahulugan ito na inalis mo ang personal na atake sa iyo ng kaniyang pagsalita. Hindi ito tungkol sa iyo. Palagi itong tungkol sa kaniya. Ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang isipin na kaya tayong saktan ng ibang tao gamit lang ang kanilang mga salita. Si Epictetus ay nagbigay ng matinding pananaw. Kung may nagsabi sa iyo na masama ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo, huwag kang magpaliwanag. Sa halip, sumagot ka ng ganito: hindi niya pa kasi alam ang iba ko pang kapintasan, kaya yan lang ang nabanggit niya. Siyempre, ang ganitong klase ng sagot ay level up talaga. Pero ito ang pinakapunto. Walang sino man ang makakasira sa iyong panloob na sarili, sa iyong pag-iisip, kung hindi mo ito papayagan. Ang mga pangyayari sa labas, kasama na ang mga salita ng ibang tao, ay wala sa ating kontrol. Pero, ang pagtanggap natin sa mga salitang iyon, ang paniniwala natin sa mga ito, yan ay ganap at lubos nating kontrolado. Nagiging insulto lamang ang isang bagay kapag sa loob mo ay pumayag ka rito. Hanggat hindi mo ito tinatanggap, isa lang itong ingay, opinyon ng iba, at wala nang hihigit pa doon. Ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay ang iyong sariling kuta, at ikaw lamang ang may hawak ng susi sa pintuan nito. Ang praktikal na kasangkapan na nag-uugat sa pilosopiyang ito ay ang kapangyarihan ng paghinto. Sa pagitan ng stimulus, halimbawa ang pagsigaw ng inyong boss, at ng inyong reaksyon, mayroon diyang isang napakaliit na sandali. Sa araw-araw, hindi natin ito napapansin, kaya automatiko tayong sumasagot. Galit, takot, o pagkaagrabyado. Ang layunin ng Stoic ay palawigin ang sandaling iyon. Kapag sinisigawan kayo, ang una ninyong layunin ay huwag gumawa ng anuman. Gumawa ng isang mental na pag-atras. Isentro ang sarili sa paghinga. Marahang pagpasok ng hangin, marahang paglabas ng hangin. Itong maikling paghinto ay pumupunit sa automatikong chain reaction. Binibigyan nito ng pagkakataon ang inyong rational brain, ang prefrontal cortex, na kumilos at kunin ang kontrol mula sa emotional brain o limbic system. Sa sandaling ito ng paghinto, ipinapaalala mo sa sarili ang pangunahing prinsipyo. Isa lang itong pangyayari. Ang reaksyon ko rito ay aking desisyon. Hindi ito tungkol sa pagsupil ng emosyon, kundi tungkol sa paggawa ng may malay na pasya, kung paano mo gustong maramdaman ang sarili at kung paano ka kikilos pagkatapos. Si Epictetus ay gumamit ng isang napakagandang metapora. Ang bawat sitwasyon ay may dalawang hawakan. Ang isa komportable mong hawakan. Ang isa naman, napakahirap. Ipagpalagay natin na ang pagpuna ng iyong boss ay isang tasa na puno ng kumukulong na inumin. Ang isang hawakan ay ang iyong paghuhusga. Nakakahiya ito. Personal ang atake. Wala akong kwenta. Kapag dito ka kumapit, siguradong mapapaso ka. Makararanas ka ng sakit at matinding pagdurusa. Ngunit ang tasaring iyan ay mayroon ding isa pang hawakan, malamig at mas madaling hawakan. Ito ang objetibong pagtingin sa mga simpleng pangyayari. Hindi lang siya kontento sa resulta ng aking trabaho. Malakas ang boses niya. Mukha siyang nababagabag. Kapag ito ang kinuha mo sa isip mo, makokontrol mo ang sitwasyon, maaanalisa mo ito, at makakapagpasya ka kung ano ang gagawin nang hindi ka naapektuhan o nasasaktan ng emosyonal. Ang pagpili kung aling hawakan ang kukunin ay laging nasa iyo. Walang sino man ang makakapilit sa iyo na kunin ang mainit. Kaya, sa tuwing haharap ka sa negatibo, tanungin ang sarili, aling hawakan ba ang pinipili kong hawakan ngayon? Isa pang makapangyarihang analohiya ng stoicismo ay ang paghahambing sa isang aktor. Isipin mong ang buhay
ay isang malaking pagtatanghal sa teatro at ang bawat tao ay gumaganap ng iba't ibang papel. Sa ngayon, ang iyong amo ay gumaganap sa papel na galit na pinuno. Maaaring mahusay siyang umarte o hindi, pero ang papel na iyon ay bahagi lang ng kanyang script. Dinidikta ng kanyang pagkatao o ng kanyang pakiramdam ngayon. Ang kanyang mga sinasabi ay mga linya lang niya. Nagpapahiwatig ito ng tungkol sa kanyang karakter at hindi tungkol sa iyo. Sa ganitong pananaw, ang pang-iinsulto ay pagtatangka na hilahin ka niya, papasok sa kanyang dula at piliting gampanan ng papel na nagkasalang empleyado. Ngunit mayroon kang lubos na kalayaan na tumanggi sa papel na iyon. Maaari kang manatili sa posisyon ng isang manonood na may interes at siguro may habag pa nga na pinapanood ang eksena. Hindi mo kailangang tumakbo papunta sa entablado at makipagsabayan sa kanya, makipagtalo man o magsimulang magpaliwanag at magdahilan. Sa pamamagitan ng pananatili sa posisyon ng tagamasid, mapapanatili mo ang kontrol sa iyong sarili at sa buong sitwasyon, ilarawan mo na may nag-aalok sa iyo ng regalo na talagang hindi mo kailangan. Halimbawa, isang kahon ng basura. Ano ang gagawin mo? Simple lang, hindi mo kukunin. Sasabihin mo, salamat pero wag na lang. Ganyan din ang prinsipyo pagdating sa mga paninira or pangiinsulto. Kapag may nagsabi sa iyo ng masakit, para ka na ring inaalok ng regalo na yon. Kung nasaktan ka, nagalit ka, o sineryoso mo ang sinabi niya, tinatanggap mo ang regalong iyon. Hinahayaan mong pumasok ang basura ng ibang tao sa iyong kalooban, pero may karapatan kang tumanggi. Sabi ni Seneca, isa pang dakilang stoic, ang pinakamabisang lunas sa galit ay ang pagpapaliban. Kapag inabot sa iyo ang kahina-hinalang handog na ito, huwag mo agad kunin. Huminto ka muna. Mag-pause. Sa isip mo, sabihin mo sa sarili, iyan ang opinyon niya, iyan ang emosyon niya, iyan ang regalo niya. Pinipili kong huwag itong tanggapin. Kaninong basura na ngayon? Nananatili ito sa taong nagtangkang magbigay sa iyo. Siya na ang bahala rito. Isa sa pinaka-epektibong paraan ay ang mental reframing o ang pagbabago ng takbo ng ating pag-iisip. Mahilig ang utak natin magbigay ng label sa mga bagay na nagdudulot ng matitinding emosyon. Halimbawa, kapag sinabi ng boss mo, napakawalang kwenta ng report na yan. Agad itong nagiging hatol sa isip natin na wala akong silbi. Ang pamamaraang ito na hango sa stoicism ay ang pagtuon lamang sa mga pure at objective na katotohanan. Sa halip na, sinigawan ako ng boss ko at pinahiya. Subukan mong i-frame ito ng ganito. Ang manager ko ay nagbigay ng opinyon tungkol sa aking report gamit ang mataas na tono. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba? Ang una ay isang emosyonal na sakuna. Ang pangalawa ay simpleng paglalarawan ng pangyayari na maaari nating solusyonan. O kaya naman, sa halip na galit siya sa akin, gawin mong nagpahayag siya ng matinding pagkadismaya sa aking ginawa sa Project X. Ang ganitong pag-alis ng taba o pagtanggal ng emosyon sa sitwasyon ay nagpapahintulot sa atin na makita ito ng mas malinaw. Dito natin matutukoy kung may rational point ba sa kanyang sinabi na dapat pagtuunan ng pansin o kung isa lamang itong emosyonal na pagbugso na hindi na dapat bigyan ng halaga. Imahinasyon mo, naglalakad ka lang sa kalye tapos bigla kang tahulan ng aso. Titigil ka ba para sigawan din siya? Susubukan mo bang patunayan na mali siya o ipaliwanag na wala siyang karapatang tumahol? Siyempre, hindi. Didiretso ka lang, siguro iisipin mo na may masamang araw lang siya o kaya natakot sa kung ano. Sabi ni Epictetus,
Ganyan din dapat ang trato natin sa mga walang basehang pang-iinsulto. Ang taong bigla na lang sumisigaw at nagmumura, sa sandaling iyon, halos wala siyang pinagkaiba sa tumatahol na aso. Gumagalaw siya batay sa primitive na instinct, hindi sa katinuan o rason. Ang makipag-away sa kanya ay parang pagbaba sa kanyang level. Parang tumahol ka rin bilang ganti. Kapag nanatili kang kalmado at binaliwala ang tahol, ipinapakita mo na nasa ibang level ka ng kamalayan. Hindi mo hinahayaang hilahin kanya pababa sa kanyang kaguluhan. Hindi ito senyales ng kahinaan. Bagkus, ito ay malinaw na pagpapakita ng matinding panloob na lakas at pagkakontrol sa sarili. Ayon sa mga Stoiko, kailangan nating itayo ang sarili nating panloob na kuta, inner citadel. Ito ang kanlungan ng ating pag-iisip, isang lugar na walang sino mang makakapasok mula sa labas. Ang mga pader ng kutang ito ay binubuo ng inyong mga prinsipyo, inyong mga pagpapahalaga, at inyong rasyonal na pag-iisip. Ang sigaw ng boss, ang masasakit na salita ng kasamahan, o ang hindi makatarungang pagpuna. Yan ang mga barbaro na sumusubok na kubkubin ang inyong tanggulan. Ngunit ang kaya lang nilang gawin ay mag-ingay sa labas ng mga pader. Makakapasok lang sila sa isang sitwasyon kung kayo mismo ang magbubukas ng tarangkahan para sa kanila. Sa bawat pagkakataong emosyonal, tayong tumutugon sa mga atake o paninira para na rin nating ibinababa ang tulay at pinapasok ang kaaway. Ang pagsasanay ng stoicismo ay ang araw-araw na pagpapalakas ng mga pader ng inyong panloob na kuta. Ito ay pagpapaalala sa sarili na ang inyong panloob na mundo ay inyo lamang at tanging kayo lang ang magdedesisyon kung ano ang makakaapekto dito at kung ano ang mananatiling nasa labas. Bilang walang kabuluhang ingay, napakahalaga na matutunan nating kilatisin ang pagkakaiba ng constructive criticism at ng simpleng paninira o atake. Ang stoicismo ay hindi humihiling na maging manhid ka o balewalain ang anumang puna o feedback. Sa katunayan, ang taong matalino ay laging naghahanap ng butil ng katotohanan sa anumang kritisismo. Kapag nagpahayag ng hindi pagkakontento ang iyong boss, ang una mong gagawin pagkatapos kumalma ay ang walang kinikilingang suriin ang kanyang mga sinabi. Tanggalin mo ang emosyon, ang tono, at maging ang pagsigaw. Ano ang natira? Mayroon bang mga facts or katotohanan sa kanyang sinabi? Mayroon ba siyang itinuturo na mga tiyak na pagkakamali? Kung oo, pasalamatan mo siya. Kahit sa isip mo lang, para sa feedback at gamitin mo ito upang ikaw ay umunlad. Ngunit kung wala sa kanyang mga salita kundi puro emosyon, pangkalahatang, paratang, at pag-atake sa pagkatao, tulad ng lagi mo na lang sinisira ang lahat o kaya naman wala kang alam, ito ay hindi kritisismo. Iyan ay simpleng verbal trash o walang kwentang salita. At dapat lang na ganoon ang trato mo dito. Itapon sa basurahan nang hindi sinasayang ang oras mo at dinudumihan ang iyong isip. Subukan nating isipin, ano ba talaga ang hinahanap ng taong sumisigaw o galit sa inyo? Madalas, sa di sinasadya, ang gusto lang nila ay makakita ng reaksyon mula sa inyo. Ang emosyonal ninyong atensyon. Gusto nilang makita na natatakot kayo, nasasaktan o nagagalit. Ito ang magpapatunay sa kanyang paniniwala at magbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at kontrol. Kapag binigyan ninyo siya ng reaksyon, siya na ang panalo. Para bang ibinigay ninyo sa kanya ang kontrol sa inyong kalooban. Sa kabilang banda, ang inyong pananatiling kalmado, ang inyong hindi matinag na mukha, at ang inyong pagtitimpi, ito ang tiyak na magpapahina sa kanya. Handa siya sa giyera,
pero hindi kayo sumasali. Ibinato niya ang bola ng galit, pero ang ginawa ninyo, umatras lang kayo, kaya lumagpas ito. Ito ang nakaka-disorient at inaalis nito ang enerhiya ng agresor, enerhiyang nanggagaling mismo sa reaksyon na ibinibigay ninyo. Sa ganitong uri ng labanan, matatalo ang sino mang unang mawala ng kontrol sa kanyang sarili. Kaya sa pananatiling kalmado, automatiko, panalo na kayo. Ano nga ba ang konkretong aksyon na tugma sa pilosopiyang Stoic kapag may tensyon? Kadalasan, ang pinakamahusay na tugon ay ang kawalan ng tugon. Tahimik at mapagmasid na pananahimik. Hindi ka makikipagsalita, hindi ka magdedepensa, at hindi ka makikipagtalo. Makinig ka lang habang nakatingin sa mata ng kausap. Hindi ito pananahimik ng nagpapakumbabang biktima. Ito ay pananahimik na nagpapakita ng lakas. Ang mensahe nito ay, naririnig kita, nakikita ko na galit ka, pero ang galit mo ay hindi makakakontrol sa akin. Kapag natapos na ang pagbuhos ng salita, gumamit ng maikli at neutral na mga pahayag. Halimbawa, narinig ko ang punto mo. Kailangan ko munang pag-isipan ang mga bagay na ito. O bumalik tayo sa usapan na ito kapag pareho na tayong kalmado. Hindi ka makikipagdebate sa mismong issue habang nagtataas pa ang tono ng usapan. Ipinapakita mo na handa kang makipag-usap, pero para lamang sa isang konstruktibong dialogo, hindi sa emosyonal na sigawan. Ito ang posisyon ng isang taong may sapat na gulang at may matinding kumpiyansa sa sarili. Minsan, kahit tila nakakagulat, isang epektibong estratehiya ang partial agreement o pag-ayon sa bahagi ng kritisismo. Hindi mo inaayunan ang pang-iinsulto, kundi ang bahagi ng kritika na may katiting na katotohanan. Halimbawa, sumisigaw ang boss mo, "Hala, na-late ka na naman sa deadline. Walang kwenta yung report mo." Sa halip na depensahan mo ang lahat ng aspeto, pwede mong kalmadong sabihin, "Tama po kayo. Talagang naantala ako ng isang araw sa report. Nauunawaan ko po ang inis ninyo." Agad nitong binabawasan ng init ng sitwasyon para mong inalis ang armas ng taong nagagalit. Handa siya sa pagtutol, pero nag-ayon ka. Hindi ibig sabihin na inaamin mong wala kang silbi. Inaamin mo lang ang isang tiyak na katotohanan. Pagkatapos, pwede mo nang ibalik sa konstruktibong usapan. Pag-usapan po natin kung paano natin aayusin ito at hindi na maulit pa. Ipinapakita mo na nakatuon ka sa solusyon, hindi sa pakikipagtalo. May isa pang arma sa arsenal ng mga Stoic na humihingi ng kaunting tapang, ang pagpapatawa. Hindi ito yung sarkastiko or mapang-asar, kundi yung magiliw at nakakawala ng tensyon na humor. Saktong-sakto dyan ang sagot ni Epictetus na nabanggit natin. Hindi lang niya kasi alam yung iba ko pang kapintasan. Siyempre, medyo delikado yan kung kausap mo ang boss mo. Pero ang kaunting self-deprecating humor, yung pagpapatawa sa sarili, ay may hatid na malaking benepisyo. Kapag inakusahan ka ng, "Hindi ka ba nag-iisip, ha?" Maaari mong sagutin ng may ngiti, "Medyo slow pa po ako tuwing umaga kaysa hapon. Balikan po natin yung mga punto." Ito ang tuluyang sumisira masa sa aggressor-victim dynamic. Ipinapakita mo na hindi mo tinatanggap ang panunulak niya bilang matinding banta sa iyong self-worth. Sobra kang kumpiyansa sa sarili, kaya nagagawa mo pang pagtawanan kahit ang maliliit mong kapintasan. Kailangan mo itong praktisin, pero sa ilang pagkakataon, ito ang daan para agad mawala ang tensyon. Sa bawat pagkakataong na ia-apply mo ng matagumpay ang mga prinsipyong ito, hindi lang pala pag-iwas sa masasamang emosyon ang ginagawa mo. Sinasanay mo ang iyong mental na muscle, ang iyong tibay o resilience. Isipin mo na ang bawat atake sa salita ay parang isang set macho sa gym. Sa
Sa simula, masakit at mahirap. Pero sa bawat training, mas lalong tumitibay ang iyong kalamnan ng pagiging kalmado. Pagdating ng panahon, ang mga bagay na dati ay sumisira ng buong araw mo ay magiging bahagya na lang na pagtataka. Mapapansin mo na mas kalmado ka na, hindi lang sa trabaho, kundi pati sa ibang sitwasyon ng buhay, sa pakikipagtalo sa mga mahal sa buhay, habang stuck sa traffic o sa mahabang pila. Nagtatayo ka ng matibay na pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan ng isip at emosyonal na balanse. At ang toxic mong boss sa hindi niya nalalaman ay nagiging pinakamahusay at libre mong coach sa stress management. Para patunayan na hindi lang ito puro magagandang teorya, balikan natin ang isang makasaysayang halimbawa. Si Cato the Younger, isang Romanong politiko at stoic, ay kilala sa kanyang hindi matitinag na paninindigan. Minsan, habang nagtatalumpati siya sa isang paglilitis, ang kanyang kalaban, dahil sa wala ng mahanap na argumento, ay basta na lang siyang dinuraan sa mukha. Tumigil ang buong bulwagan, naghihintay ng galit na reaksyon. Ano ang ginawa ni Cato? Kalmado niyang pinunasan ang kanyang mukha at sinabi, "Talagang sasabihin ko na mali ang mga tao sa pagsasabing wala kang bibig, pero ginagamit mo ito sa maling paraan." Hindi niya sinagot ang agresyon ng isa pang agresyon. Hindi niya ipinagpalagay na siya ay nabastos o napahiya. Nagbigay lang siya ng isang pahayag at may halong biro niyang tinukoy ang hindi nararapat na pag-uugali ng kalaban. Ipinakita niya na ang kanyang dignidad ay nasa loob niya at walang panlabas na aksyon kahit pagaano ito kasuklam-suklam ang makakapagpababa o makakapagpabaho rito. Ito ay isang matibay na halimbawa kung paano gumagana ang pilosopiyang stoic sa isang tunay at matinding sitwasyon. Importante na maintindihan natin na ang pag-aaral ng kakayahang ito ay isang marapon, hindi isang mabilisang takbo, sprint. Huwag mong asahan na pagkatapos mong mapanood ito, magiging immune ka na agad sa lahat ng kritisismo. May mga araw na mapapabigyan ka ng damdamin at babalik ka sa dating reaksyon. At okay lang yan. Huwag mo agad sisihin ang sarili mo. Sa halip, tingnan mo ang bawat pagkakamali. Hindi ito pagkatalo, kundi pagkakataon para mag-analisa. Tanungin ang sarili, ano ba talaga ang tumama sa akin? Anong paghatol o salita ang nagdulot ng ganoong reaksyon? Sabi nga ni Epictetus, ang pilosopiya ay isang sining o craft na kailangan isagawa araw-araw. Parang karpintero na nagtatrabaho sa kahoy araw-araw, kailangan din nating ayusin at sanayin ang ating mga isip at pananaw. Magkaroon ka ng pasensya sa sarili, purihin mo ang sarili mo sa bawat maliit na panalo, sa bawat pagkakataon na nakayanan mong maging kalmado, kahit man lang ng mas matagal ng isang segundo kumpara sa dati. Ang pag-unlad ang pinakamahalaga. Ang pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng Stoicism ay hindi lang makakapagpagaan ng iyong pakiramdam, kundi babaguhin din nito ng husto ang pagtingin sa iyo sa trabaho. Sa tingin mo, sino ang mas iginagalang sa kolektibo? Yung taong kapag binatikos ay agad nagpapaliwanag, nagpapanik, o sumasagot ng pabalang? O yung taong nananatiling tahimik at kalmado, nakikinig ng mabuti, nagtatanong ng mga detalye, at nakatuon lang sa paghahanap ng solusyon? Malinaw ang sagot diyan. Ang iyong pagiging hindi natitinag ay ituturing na palatandaan ng kumpiyansa, kakayahan, at pagiging mature. Magsisimula silang tignan ka bilang isang leader, isang taong maaasahan at mapagkakatiwalaan lalo na sa gitna ng matinding stress. Posibleng maging igalang ka pa ng iyong boss na maingay dahil makikita niya
na walang epekto sa iyo ang kanyang emosyonal na pag-atake. Hindi ka na magiging madaling target or punching bag. Sa halip, magiging matatag kang bato na babasagin lang ng mga alon ng galit ng ibang tao. Bago natin tapusin ang pangunahing bahaging ito, magbigay tayo ng isang maikling praktikal na ehersisyo na pwede mo nang simulan gawin ngayong araw. Ito ang tinatawag na pagsusuri sa gabi o evening review. Tuwing gabi, bago ka matulog, maglaan ka ng 5 minuto para balikan sa isip ang lahat ng nangyari sa araw mo. Alalahanin mo lahat ng sitwasyon na nagdulot sa iyo ng masamang damdamin o negatibong emosyon. Baka ito yung pagsigaw sa iyo ng boss mo o kaya naman yung pambabastos sa iyo habang nagko-commute. Sa bawat sitwasyon na yan, tanungin mo ang sarili mo ng 3 bagay. Una, ano ba talaga ang nangyari? Ilarawan ito gamit ang purong katotohanan o facts lang. Pangalawa, anong paghuhusga ko sa pangyayaring ito ang nagdulot sa akin ng sakit? Halimbawa, nagdesisyon ako na hindi nila ako pinahahalagahan. Pangatlo, paano ko ito titingnan sa ibang paraan mula sa pananaw ng isang stoic? Ang simpleng gawaing ito ay magtuturo sa utak mo na mapansin ang mga automatikong reaksyon mo. At sa paglipas ng panahon, papalitan ito ng mas pinag-iisipan at mas matatalinong tugon. Kaya, magbuod na tayo. Ang susi sa di masisirang kapayapaan na itinuro sa atin ni Epictetus ay simple, ngunit hindi ito kasing dali gawin. Hindi tayo nasasaktan ng sigaw ng boss, ng pang-iinsulto ng katrabaho, o ng galit na komento sa internet. Ang tunay na nakakasakit sa atin ay ang sarili nating paghusga tungkol dito. Yung paniniwala natin na ginawa yon para ipahiya tayo. Sa sandaling maintindihan natin ito, inaalis na natin ang pinakamalaking sandata ng nanggagambala sa atin. Isipin nyo ito, sa pagtanggap ng pilosopiyang ito, hindi lang kayo natututong magtiis. Makakakamit nyo ang tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa opinyon ng iba, mula sa emosyonal na pang-iimpluwensya, at sa pangangailangan na may patunayan ka sa kahit na sino. Ang inyong panloob na kapayapaan ay hindi naaasa sa mood ng ibang tao. At ito na siguro ang pinakamalaking kapangyarihan na makukuha mo sa anumang trabaho o sitwasyon sa buhay. Salamat sa inyo at tinapos nyo ang panonood ng video na ito. Kung sa tingin nyo ay nakatulong ang ideyang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong porsyon ng praktikal na karunungan na ibabahagi namin. Gusto ko rin sanang malaman ang inyong saloobin. Mag-comment sa ibaba kung nakaranas na kayo ng ganitong sitwasyon at anong kaisipan ang nakatulong sa inyo para manatiling kalmado. Pag-usapan natin yan